Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Pangulong Duterte nasa Cambodia na para dumalo sa World Economic Forum. Dutertenomics, ilalahad ng Philippine delegation sa international community. Pangulong Duterte itinalaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs at General Eduardo Año sa DILG. Ilang senador naniniwalang agad makukumpirma si Cayetano sa pwesto. Bagong DNR Secretary Roy Cimatu planong mag-ikot sa mga minahan para alamin kung nakakasunod ang mga ito sa patakaran. Pagpapatupad ng environmental laws, tiniyak din. Senator Vicente Soto mag-inhibit sa pagdinig ng Ethics Committee sa reklamong isinampa laban sa kanya na women's group kaugnay ng kontrobersyal na biro kay DSWD Secretary Judith Taguiwalo. Posible mo na madagdagan ang mga mababatas na makukulong dahil sa PDAF scam kung gagawin testigo si Janet Napoles. Desisyon kung gagawin state witness si Napoles, dapat ipabaya sa korte ang Kapangulong Duterte. At National Brigada Eskwela ng Department of Education sisimulan na sa susunod na linggo para na sa lokal na pamahalaan na magsisilbing inspirasyon sa komunidad para rangalan ng Department of Education. Magandang tanghali, ipipresenta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga infrastructure programs ng pamahalaan sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum sa Cambodia sa layuning makahikayat ng marami pang investors. Narito ang report ni Rosalie Cos. Mag-aalas 6 kagabi sa Cambodia nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang delegasyon upang dumalo sa 2-day World Economic Forum. Dito, ilulunsad ng Duterte administration ang Build, Build, Build Infrastructure Plan nito. Ito ang unang pagkakataon na ipepresenta ang programang pang-infrastruktura ng Philippine government sa international community. It will be the first launch internationally of the Build, Build, Build program, otherwise known as the Dutertenomics, and announcing it to investors as well as to the international media. Magkakaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na makaharap ang ibang heads of state and government, top chief executive officers ng private companies at regional stakeholders sa magkakaibang sesyon ng World Economic Forum sa Cambodia mamayang hapon. Layo nitong maipromote ang ekonomiya ng Pilipinas para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. In my engagements, I shall observe and expect full respect for sovereign equality. Only by doing so will we be able to advance our national interest and collectively push with our partners efforts to sustain growth, security, and stability in the region. Sa May 16 na inaasahang makabalik ng Pilipinas si Pangulong Duterte dahil magtutungo pa ito sa Hong Kong para bisitahin ang Filipino community doon. Magtutungo rin siya sa China para dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation na dadaluhan ng 28 heads of state and government. Kasama ni Pangulong Duterte sa biyahe ang kanyang mag-ina na si Hanilet Avancenia at si Kitty Veronica. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Pasay City. Bago umalis ng bansa patungong Cambodia kahapon, inihayag ni Pangulong Duterte na itinalaga niya si Senator Alan Peter Cayetano bilang DFA Secretary at General Eduardo Año na pamumunuan naman ng DILG. Nagbabalik si Rosalie Cos. Bago lumipad patungong Cambodia, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang newly appointed department secretaries. Ito ay sina Senator Alan Peter Cayetano para sa Department of Foreign Affairs at ang incumbent Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Eduardo Año na susunod namang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Dito sa DFA, I remember I signed an appointment just before I left my room, and I saw the name of Senator Cayetano sa DFA. You signed it today, sir, before you left? Okay. Itong hapon lang na to. Nilinaw naman ng Pangulo na hihintayin muna niyang makapagretiro sa military service si General Año sa Oktubre bago niya ito tuluyang italaga sa pwesto.
Ipinaliwanag din niya kung bakit isang opisyal ng militar ang inilagay niya sa DILG chief post. I have a problem with the police. So you need somebody who knows the police by the fingertips, so bisan. Kailangan yan, puro ano lang yan. And then we have a problem with terrorism. Samantala, ipinagtanggol naman ni Pangulong Duterte ang pagkakatalaga niya sa social media writer at avid supporter niyang si Mocha Uson bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Office. Ayon sa Pangulo, bawat Pilipino karapat-dapat sa pagkakataong makapagserbisyo. At utang na loob ko yan sa kanila because they offered their services free. At the time when wala akong pera, because they believe in me. Now it's my time to believe in them. And you can listen to her, you can debate with her. Tignan mo yung Facebook, and she can have a very structured mind. So what's the problem? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinahayag naman ni Senator Panfilo Lacson na hihilingin niya sa mga miyembro ng Commission on Appointments na huwag nang dumaan pa si Senator Cayetano sa kumpirmasyon. Sinabi ni Lacson na dapat nang i-waive ng mga miyembro ng CA ang mga requirements at sa halip na magbotohan ay aprubahan na lamang ang appointment ni Cayetano sa pamamagitan ng acclamation. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, karapat-dapat si Cayetano na maging kalihim ng Department of Foreign Affairs. Wala rin siyang nakikitang dahilan upang hindi agad makumpirma ng Commission on Appointments ang bagong talagang Foreign Affairs Secretary. Naniniwala rin sina Senate President Pro Tempore Senator Ralph Recto at Senate Majority Leader Senator Tito Soto na madali lamang para kay Cayetano na makapasa sa CA. Hindi magpapasa ng bagong batas ang Kongreso para sa isang special elections na naglalayong mapunan ang nabakanting pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano na itinalagang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio mula sa Pasay City. Yes, Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Maliit ang posibilidad na magpasa ang Kongreso ng batas para magpatawag ng special elections. Para ito punan yung pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano na ngayon itinalaga na ni President Rodrigo Duterte bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang naging pananaw nga ni Senator Francis Escudero na matanong siya sa maaring gawin ng Senado sa naging bakanting posisyon ngayon ni Cayetano. Aniya maliban kasi sa pagpasa ng batas, Flor, kinakailangan pa ng pondo para magsagawa ng national elections para sa uupong bagong senador. Masyadong mahabaan niya ang prosesong ito para sa isang mambabatas na uupo lamang sa loob ng 2 taon. Ipinaliwanag naman ni Escudero na bago makapagtrabaho si Cayetano bilang Foreign Affairs Secretary ay kailangan muna niyang formal na magbitiw bilang senador. Pero pinapayuhan ni Escudero na hintayin muna ni Cayetano na makumpirma muna siya ng Commission on Appointments dahil anya may kaso na noon na mambabatas na nagbitiw sa Kongreso pero hindi rin pumasa sa CA. Bilang kaibigan niya o kasamahan niya sa loob ng Kongreso sa loob ng 19 na taon, nagpahayag naman, Flor, si Senator Escudero ng suporta kay Cayetano at sinabing naniniwala siya sa kapasidad ng kaibigang senador. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Ang pag-iikot sa mga minahan sa bansa ang unang gagawin ng bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ito ang sinabi ni Retired General Roy Cimatu matapos ang turnover ceremony kahapon sa DNR Main Office sa Quezon City. May report si Ray Pelayo. Tiyak na pagpapatupad ng batas upang pangalagaan ang kalikasan at kapakanan ng mga Pilipino. Ito ang ipinangako ni Secretary Roy Cimatu kahapon sa isinagawang turnover ceremony sa DNR Main Office sa Quezon City. Hindi anya siya natatakot kung mababaon din sa hukay ang kanyang kumpirmasyon gaya ng sinapit ni dating DNR Secretary Lopez. Ayon sa kalihim, hindi naman hahantong sa pagsuspinde at pagpapasara sa mga operasyon ng mga minahan kung susunod lamang ang mga ito sa mga patakaran. Ngunit gaya ng pagsubok sa pamamagitan ng asido, masusukat ang mga pangakong ito ng kalihim sa pag-uumpisa sa kanyang trabaho. I will first visit those who followed the regulations,
payagan sila mag-operate. And I will also see the mining companies na hindi sumunod na kaya na-suspension, nasaraduhan. Handa namang makipagkapit bisig si Gina Lopez sa bagong talagang kalihim kahit balik pribadong sektor na. And my greatest hope and aspiration is that you will continue to keep the flame of truth, of service, and the common good in your hearts. Sa 10 buwang panunungkulan ni Lopez sa DNR, 28 minahan sa bansa ang ipinasuspinde at ipinasara. Ayon kay Mines and Geosciences Bureau Director Mario Luis Jacinto, nasa Office of the President na ang desisyon kung ano ang kahahantungan ng mga ito. Whatever is the action at the Office of the President will determine what would be the subsequent action that will be taken. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinampahan ng ethics complaint ng women's group si Senator Vicente Soto III kaugnay ng kanyang kontrobersyal na biro kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Samantala, sinabi ni Soto na bilang chairman ng ethics committee ay mag-i-inhibit siya habang dinidinig ang inihaing complaint laban sa kanya. May report si Joyce Balancio. Maghahain muna ng indefinite leave si Senator Vicente Soto III bilang chair ng Senate Ethics Committee. Aniya, ito'y bilang delikadesa matapos masampahan ng ethics complaint kahapon. It might be another blessing in disguise because then automatically I will inhibit myself and then I will take leave from the Committee on Ethics. Ang inihaing reklamo ng mga leader ng women's groups kahapon ay nag-ugat sa manay biro ng senador sa single parent na si Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo nung sumalang ito sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. In the strict language, when you have children and you are single, ang tawag doon na ano lang. Matapos umani ng batikos, humingi ng paumanhin ang senador sa publiko pero hindi pa rin ito katanggap-tanggap para sa mga nagreklamong grupo. Ang apology niya ay hindi totoong apology. Kasama sa kanyang pananalita ay ang pag-attribute dito bilang street language. Hindi kami naniniwala na ang lahat ng mga nasa kalsada ay ganito ituring ang mga kababaihan. Nais ng women leaders na mapatawan ng sanksyon ng CA si Soto. Gusto rin nila mapagsabihan ang mga miyembro ng CA na tumawa sa naging biro ng senador. Ipinanawagan din nilang isailalim ang lahat ng senador at staff nila sa gender sensitivity training. Bilang Vice Chairperson ng Senate Ethics Committee, si Senator Panfilo Lacson ang nakikitang hahawak sa reklamo kay Soto. At ayon sa kanya, maaring irekomenda muna niya ito sa Senate Committee on Rules. Kaya nga dapat pag-aralan mabuti yung ethics complaint. Unang-una nga, yung issue na may jurisdiction ba yung Senate Ethics do sa actuation ng Senador acting as a CA member. Dapat tingnan din yon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At sa iba pang mga balita, nilinaw ni House Speaker Pantaleon Alvarez na walang kaugnayan sa inihahing impeachment complaints laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipat ng 5 miyembro ng Liberal Party sa ruling party. May report si Nel Maribuhok. 5 miyembro ng Liberal Party sa mababang kapulungan ng Kongreso ang lumipat na sa partido ni Pangulong Rodrigo Duterte na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Kabilang na sina Representatives Ansarudin Adyong, Nancy Catamco, Geraldine Roman, Alfred Vargas at Winnie Castelo. Kahapon, nanumpa sa harap ni PDP Laban Secretary General House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga mambabatas. Maging sina Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte at Councilor Gian Soto ay lumipat na rin sa ruling party. Ayon kay House Speaker Alvarez, ang dagdag na puwersa ng PDP Laban ay walang kaugnayan sa paparating na pagdinig sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Wala namang kinalaman ito doon. Ang magandang mensahe dito siguro na lalong dumadami yung sumusuporta sa ating presidente. No, as a political party, it is always good news if your party is expanding. Ang ano ko lang is we get quality members, and since these are members of Congress, these are people who have the mandate of their constituents.
So definitely they are political powerhouses in their respective areas. Sinabi naman ni LP Secretary General Kit Belmonte, nagpaalam naman sa partido ang mga mambabatas. End of the day, may local concerns ka at saka mahirap talaga maging LP sa panahon nito. Dahil dito sa 292 na miyembro ng Kamara, 121 dito ay PDP laban at 28 naman ang LP members. Nel Maribuok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinababahala na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte ang desisyon kung gagawing state witness si Janet Lim Napoles sa mga kasong may kaugnayan sa PDAF scam. May report si Rosalie Cos. Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit sang-ayon siya sa pagpapawalang sala ng Court of Appeals kay Janet Lim Napoles sa kasong illegal detention na isinampa ni Ben Horluy. Ayon sa Pangulo, hindi niya maituturing na hostage ang isang taong may oportunidad namang makauwi sa kanyang tahanan. Kung gamitin ko yung pagka-fiscal ko, hindi ko talaga i-file yun. It's crazy. In and out, and several times he was left alone. But the police is facing charges. Napoles is facing charges many times over. And that yung plunder niya. Tumanggi namang magbigay ng komentaryo ang Pangulo ukol sa planong gawing state witness si Napoles sa kontrobersyal na pork barrel scam. The court maybe will. It's up to the judge. It is the judge, the prosecutor who would make the prayer by motion, and the judge will decide. Pinabulaan na naman ng punong ehekutibo ang usap-usapan na may kasunduan sa kampo ng pamahalaan at ni Napoles nang italaga niya sa pwesto ang isa sa mga dati nitong abogado sa Bureau of Internal Revenue. As a lawyer, when we accept the case, the only promise there is that we will do our best, but we will not corrupt the truth. That is the line that we have to be conscious of. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Pasay City. Posibleng matagdagan pa ang mga mambabatas na makukulong dahil sa pork barrel scam kung gagawing state witness si Janet Napoles. Ito ang pananaw ni Senador Panfilo Lacson dahil umano sa marami pa ang hindi nakasuhan base sa listang hawak umano ni Napoles. Narito ang report ni Joyce Balancio. Maaring may mga sumunod pang mambabatas kina dating Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla na kapwang nakakulong ngayon dahil sa PDAF scam plunder case. Ito ang inihayag ni Senator Panfilo Lacson kasunod ng posibilidad na gawing state witness si Janet Napoles. Ang worry ko lang dito, when Mrs. Napoles starts pointing fingers, baka malipat yung quorum sa krame, hindi na rito sa Senate or hindi na doon sa House. Baka doon na tayo nagro-roll call. So, wag naman sana kasi at saka sana hindi selective. Ayon kay Lacson, marami pa sa listahan ni Napoles noon ang hindi pa nakakasuhan. I think merong hindi napasama na dapat nasama. I'll just not mention names, but remember Mrs. Napoles shared with me when I was still with Yolanda as the Yolanda coordinator. Senior niya na sa akin through the husband and the I think the son, yung listahan niya. And it was the same list I think was submitted to Senator Gingon at the time. Sa kabila nito, sinabi ni Lacson na kailangan pa rin magpresenta si Napoles ng ebidensya laban sa mga ituturo niya. Samantala, para naman kay Senator Risa Hontiveros, isang paglapastangan sa hustisya ang paggamit kay Janet Napoles bilang state witness. Inihalin tulad ito ng senadora sa pagpapel sa isang kontrabida bilang isang bayani. Hinikayat ni Hontiveros ang Duterte administration na huwag isakripisyo ang paghahanap ng katotohanan at hustisya sa ngalan ng paghihiganti sa politika. Hindi naman pabor si Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan na gawing state witness si Napoles dahil aniya wala itong kredibilidad. Para maabsuelto siya kahit na ano sasabihin nun. Siyempre, sino ang, kumbaga, ito life imprisonment, ito reclusion perpetua ang kaparusahan tapos sasabihin sa'yo, o pwede ka nang makalaya. Kahit na ano sasabihin yan para lang makalaya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Matapos na mapawalang sala sa kasong illegal detention, hihilingin naman ni Napoles na mailipat siya sa ibang bilangguan. Ayon sa abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David,
Sumunod na siya sa Department of Justice na may lagay sa kustodiya ng NBI si Napoles mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Paghahain din sila ng manifestation sa Sandigan Bayan dahil ito ang may jurisdiksyon kung saan dapat ikulong si Napoles. Kung pwede lang, request lang naman kung pwede madala siya sa NBI para sa security. Hindi na, kasi acquitted siya Doon lang yan sa mga convicted prisoners yan Kiniling ng Commission on Human Rights sa Office of the Ombudsman, nakasuhan ng mga sangkot na opisyal ng PNP kaugnay sa secret jail sa Manila Police District Station 1. May report si Mon Hocson. Isang report kaugnay ng secret detention cell na natagpuan sa Manila Police District Station 1 ang isinumite ng Commission on Human Rights sa Office of the Ombudsman. Nakapaloob dito ang reklamo at rekomendasyon upang makasuhan ng mga opisyal na sangkot sa pagkakaroon ng hidden cell sa police station. Umaasa ang CHR na makakakita ng probable cause ang Ombudsman upang masampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga sangkot na pulis. We are confident that the investigation of this matter will result in the finding of probable cause to charge the Manila Police District personnel involved with violations of all relevant penal provisions under existing law as well as their administrative liability. Sinabi pa ng CHR na nakahanda silang tulungan ang mga kaanak ng mga nakakulong sa hidden cell kung nais ng mga ito na maghain din ng reklamo. Umaasa ang komisyon na makikiisa ang PNP upang mabigyang linaw ang issue. We hope that the PNP will fully cooperate with the CHR and the Office of the Ombudsman in holding the erring police officers accountable for their actions and lapses that have violated their mandate and motto to serve and protect. Una nang sinabi ng pamunuan ng PNP na titiyakin nilang mananagot ang mga opisyal na sangkot sa kontrobersyal na secret jail. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Sa iba pang mga balita, pinunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sinabi ng isang eksperto sa idinaos na drug forum sa bansa. Sinabi ni neuroscientist Carl Hart na walang patunay na ang Cebu o methamphetamine ay nakakasira sa utak o naging violente ang gumagamit nito. Ang pahayag ni Hart ay ipinost ni United Nations Special Rapporteur Agnes Calamar sa social media. As a matter of course, it's an American forensic study that it shrinks the brain of a person. Hindi naman atin yun And this guy disagrees with his government and begins to talk here. And the tragedy, I have not heard there, na ang shabu para sa kanila, hindi cannot affect the mind of the human being. That's all to me. That is why I will not talk to them, because my experience until now, and 23 years ago when I became the mayor of Davao City, was always a lot of violence and killing because of Cebu. Ipinahayag naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala itong namumonitor na anumang banta ng terorismo sa Palawan. Bilang reaksyon nito sa nilabas na travel advisory ng US Embassy dahil umano sa banta ng kidnapping sa Palawan. Partikular na pinaiiwasang magtungo ang mga Amerikano sa Puerto Princesa City at mga tourist spot tulad ng Subterranean River National Park. Sinabi ng AFP Western Command na manatili mapagmatsyag at i-report kagad ang anumang makikitang kahina-hinalang kilos. Susunod, National Brigada Eskwela ng Department of Education sisimula na sa susunod na linggo. Paaralan at lokal na pamahalaan na magsisilbing inspirasyon sa komunidad para rangalan ng DepEd. Magsasagawa ng international media launch ang Dutertenomics sa Cambodia bago ang formal na pagbubukas ng World Economic Forum. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos mula sa Quezon City. Yes, Rosalie.
Yes, magandang tanghali, Floor. 1:30 ng hapon, Cambodia Standard Time, nakatakda ang opening plenary ng World Economic Forum for ASEAN. Inaasahang dumalo rito si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang delegasyon. Subalit ayon sa DFA, bago ito magkakaroon ng international media launch ang Dutertenomics at pangunahan ito ng mga cabinet members ni Pangulong Duterte na sina Transportation Secretary Arthur Tugade, Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Trade Secretary Mon Lopez at iba pa. Dadalo naman si Pangulong Duterte sa plenary at interactive sessions ng World Economic Forum kung saan makakahalubilo nito at magkakaroon ng informal dialogue sa mga heads of state and government at business leaders. 7:00 ng gabi sa Cambodia, isang cultural party ang inihanda ng Cambodia government para sa lahat ng delegadong dumadalo sa World Economic Forum. 9:00 naman ng gabi, aalis si Pangulong Duterte sa Phnom Penh, Cambodia patungong Hong Kong para bisitahin bukas ang Filipino community doon. Floor? Rosa Ricos, nagulat mula sa Quezon City. Sisimulan na sa susunod na linggo ang taunang Brigada Eskwela program ng Department of Education. Sa unang pagkakataon, bibigyang parangal ng DepEd ang eskwelahan na may magandang performance hindi lamang sa Brigada Eskwela Week, kundi sa buong taon. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kada taon ay lalong nadaragdagan ang mga kababayan nating sumusuporta sa Brigada Eskwela program ng Department of Education. Sa tala ng kagawaran, noong nakaraang taon ay halos 3 milyong volunteers ang nadagdag sa dating 8.8 million na nakiisa sa Brigada Eskwela 2015. Noong taong 2016 din, umabot sa 7.2 billion pesos ang kabuuang halaga ng nakuhang donasyon ng DepEd para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Kaya naman sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Brigada Eskwela, pararangalan ng DepEd ang paaralan na may pinakamagandang performance hindi lamang sa Brigada Eskwela Week kundi sa buong taon. Ang konsepto ng partnership, yung konsepto ng pagtutulungan para maging maayos ang ating paaralan ay hindi po dapat nagaganap 1, 2 o 3 linggo bago po magsimula ang pasukan at matatapos pagkatapos po ng 1 linggo. Ito po dapat ay nangyari buong taon. Bukod dito, gagawaran naman ng DepEd ng Brigada Eskwela Seal of Excellence Award ang lokal na pamahalaan na magsisilbing inspirasyon sa iba pang local government unit. Halimbawa, sa iba pang mga pamahalaang lokal when it comes to partnership with DepEd, when it comes to partnership with our children, with our schools to ensure the delivery of quality basic education. Hinihikayat naman ng DepEd ang lahat na makiisa sa paglulunsad ng National Brigada Eskwela Week sa Lunes, May 15. Pangungunahan ng programa ng Ramon Duterte High School sa lalawigan ng Cebu. Tatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa araw ng Sabado. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, muling nag-aanyaya ang Department of Education sa publiko na makiisa sa Brigada Eskwela sa susunod na linggo. At para sa detalye, pagulat sa pamamagitan ng telepono si Aiko Miguel mula sa Pasig City. Aiko? Yes, Flor, magandang tanghali. Sa Lunes, May 15, magsisimula na ang Brigada Eskwela. Kaya naman patuloy ang pag-aanyaya ng Department of Education sa publiko na suportahan ang programa ng kagawaran. Tatagal ito hanggang May 20, 2017 na araw ng Sabado. Itatakda ang paglulunsad ng Brigada Eskwela 2017 sa susunod na linggo sa Ramon Duterte High School sa Cebu na pangungunahan ni DepEd Secretary Lenore Briones. Sabay itong gagawin sa iba't ibang public at DepEd schools sa bansa. Ngayong taon ang tema ay isang DepEd, isang pamayanan, isang bayanihan para sa handa at ligtas na paaralan. Umaasa naman ang DepEd na mas marami ang susuporta at kasama sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Batay sa tala ng DepEd taong 2016, nakalikom ng 7.4 billion pesos mula sa donasyon gaya ng pintura, pako at iba pang gamit sa pagkukumpuni ng mga pampublikong paaralan para sa Brigada Eskwela. Tinatayang 11.6 million volunteers naman ang nakibahagi noong nakaraang taon. Ngayong taon naman, Flor, isa sa tututukan ng DepEd sa pagsasagawa ng brigada ay ang disaster preparedness ng mga paaralan. Bahagi nito ang major repairs sa mga paaralang naapektuhan ng mga lindol nitong nakaraang buwan, partikular na sa Batangas. Samantala, Flor, pinag-aaralan din ngayon ng DepEd ang pagbibigay nga ng parangal
para sa natanging paaralan na lalong makakatugon sa panawagan ng Brigada Eskwela. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasig City. Isusulong ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na magamit ang bahagi ng bilyong pisong pondo ng Conditional Cash Transfer Program para sa maliliit na negosyante. May report, Simon Hocson. Approval na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng ibang sangay ng pamahalaan ang kailangan upang magamit ang bahagi ng pondo ng Conditional Cash Transfer Program para sa maliliit na negosyante. Ito ngayon ang isinusulong ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Naniniwala si Concepcion na sa halip na ibigay lang ang pera sa mahihirap, mas mabuti kung gagamitin ang bilyong pisong pondo upang maturuan na kumita ang marami. To them, they'd rather teach the person how to fish rather than just give them the... Isang mentoring program naman ang inilunsad ng isang alyansa ng mga negosyante para sa maliliit na negosyante. For the first time, they will now be able to have a directory of mentors in various sectors, be it in IT, logistics, agriculture, whatever. Nagpahayag naman ng suporta dito ang ilang business groups. Subalit kaugnay nito, hiniling naman ng Philippine Franchise Association na sana ay mapabilis ang pagsasaayos ng mga farm-to-market road project ng pamahalaan. Kung yung infrastructure nga, no, if it can become cheaper for us to be able to get these raw materials to all these companies, mas malaking tulong sa farmers, no? Kasi the cost of doing production is going to be lower. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Isinilbi na kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang notice order laban sa isang construction sa Quirino Avenue sa Maynila na iligal na umuokupa sa 2 lane ng service road sa Rojas Boulevard. May report si Miresol Abugadil. Sa ikatlong araw ng pinaigting na clearing operation ng MMDA sa service road ng Rojas Boulevard, muling binalikan kahapon ng MMDA ang isang construction site na iligal na umukupa sa 2 lane ng service road na bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Bukod sa nakaharang na bakod nito sa kalsada, inabutan muli ng MMDA na nakatenga pa rin sa kalye ang ilan sa kanilang construction materials. Dahil dito, nagdesisyon ang pinuno ng operasyon na personal ng kausapin ang namamahala sa construction site. Para ma-serve po namin ang notice. Kasama ko po ang barangay captain ng 701 na sumasahok sa lugar na ito. Magbigay galang po tayo sa mga taong nanunungkulan sa gobyerno. Matapos ang ilang minutong pakiusapan, lumabas rin ang Project Security Officer, hawak ang ilang mga dokumento. Dito natuklasan ng MMDA na may pahintulot ang mga ito na gamitin ang isang lane, subalit humigit ang mga ito sa kanilang permit. 1 lane. This is not 1 lane. This is not 1 lane. This is 2 lanes. Nagkasundo naman ang mga ito na iurong na ang kanilang bakod at tanggalin na ang kanilang mga materyales sa kalsada. Lalagyan ko ng deadline to to comply until Monday. Usually 3 days lang ang binibigay namin. Right? Yes sir, yes sir. But since Monday, nasabihan na kayo, then now, up to Monday, that's a week. Yes, ito yung area na to. Pipilitin namin siguro by Monday, wala na to. Clear na yung area na to. So susunod naman kayo? Yes ma'am, yes ma'am. Tapos susunod tayo kasi talaga namang daanan to eh. Sa Lunes, muling babalikan ng MMDA ang naturang lugar upang makita kung sumusunod sa kanilang utos ang construction site. Kung bigo ang mga ito na tumupad sa napagkasunduan, mapipilitan ng MMDA na puwersahang baklasin ang kanilang bakod at alisin ang kanilang mga gamit na nakaharang sa service road. Miresol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, i-issuehan ng identification cards ng Quezon City Police at Barangay Tatalon ang mga freelance auto technicians sa Banawe Street. Layunin nito na maiiwas ang mga motorista sa mga mapagsamantalang mekaniko. Narito ang report ni Maki Libradilla.
Kinuha na kagabi ng Quezon City Galas Police Station 11 ang profile ng mahigit 300 freelance auto technician sa Banawe, Barangay Tatalon. Ito ay upang mabigyan ng mga ito ng identification card at makasama sa grupo ng mga lehitimong technician sa Quezon City. Sa pamamagitan nito, makaiiwas sa mga motoristang nagpapaayos ng sasakyan sa mga abusadong technician sa lugar. Maraming ipagagawa, maraming ituturo sa iyo, eventually ang laki na nababayaran mo, and then pag tatanggi ka, parang iharas ka na kasi marami sila. May nagbigay ng down payment, tapos hindi nababalik yung freelancer. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang organisadong grupo, mababawasan po natin. If not, we can totally eliminate this problem. Nakalagay sa ID ang pangalan ng technician, contact number ng barangay at pulis kung saan maaari itong isumbong pag nang abuso. Malaking tulong po sa mga freelancer, tsaka para may gawa kami, hindi ilang ang customer. Sa Lunes, sisimulan na ng PNP ang pamimigay ng mga identification card. Hindi dapat makipag-transact ng ating mga kababayan o motorista doon sa walang ID. At kung meron naman silang nakita na nakapag-transact ng may ID at meron silang reklamo, ipagbigay alam sa amin. Plano ng QCPD na magbigay din ng ID sa iba pang freelance auto technician sa buong syudad. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. May nadagdag na naman sa mga barko ng Philippine Navy na magagamit sa amphibious at sealift operations, ganyan din sa humanitarian assistance at disaster response. May report si Leslie Longbowen. Nagsagawa kahapon ng welcome ceremony ang Philippine Navy sa bago nitong amphibious landing dock, ang BRP Davao del Sur. Mula sa Surabaya, Indonesia, dumating ito sa South Harbor, Manila noong Lunes. Sakay nito ang mahigit 100 tauhan ng hukbong dagat sa pangunguna ni First Commanding Officer Captain Richard Gonzaga. Kasama rin ng ilang kinatawan mula sa PT PAL Indonesia. Of course, we want make long-term cooperation between PT PAL and Philippine Navy, even between Indonesia and Philippine country. We are very close country. Ayon kay Philippine Fleet Commander Rear Admiral Gaudencio Collado Jr., kabilang sa mga kakayahan ng barko ay ang pagsasagawa ng amphibious operations, sealift operations at iba pa. Ngunit pangunahin itong makatutulong sa humanitarian assistance at disaster response. Hindi po ganito yung dati nating barko. But with this inventory, we can have that assurance if ever there's a calamity that we are not asking for that, but we have now something to use or utilize during HCDR. Ang pamunuan naman ng AFP ang bahalang magdesisyon kung gagamitin ang barko para sa territorial defense. As far as other mission, we just wait for any high headquarters directive. That's it. Ang BRP Davao del Sur ang ikalawang strategic sealift vessel ng Philippine Navy bukod sa BRP Tarlac. Ang mga ito ay bahagi ng SSV procurement project na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso mula sa AFP Modernization Act Trust Fund. Ang BRP Tarlac at Davao del Sur ay magiging bahagi ng isinasagawang US-Philippines Balikatan exercises. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Manila. At kung ang Philippine Navy ay may bagong barko, meron naman ang Philippine Air Force na 2 bagong fighter jets. May report si Asher Kadapan Jr. Formal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang karagdagang 2 FA-50PH fighter jet mula sa bansang South Korea. April 20 pa lumapag sa Clark Air Base ang fighter jets na may tail number na 009 at 010. Ito na ang ikalimang batch ng fighter aircraft na dumating sa bansa mula sa kumpanyang Korean Aerospace Industries. Yung FA-50 lumabas siya na pinakamataas doon sa assessment namin sa lahat ng mga lead-in fighter training aircraft. Number 1, supersonic siya. Number 2, meron siyang radar. Tapos number 3, capable na siya ng mga bagong munitions such as missile and laser-guided missile. May kakayahan itong mag-launch ng air-to-air missile, air-to-ground missile, meron din itong radar at mas mabilis kaysa speed of sound. Sa ngayon ay gagamitin muna ang fighter jets sa pagsasanay ng mga Air Force pilot sa paggamit ng 4th generation aircraft. Ang impact nito sa Air Force bumalik na tayo sa supersonic age. No? At ngayon nag-train tayo ng mga piloto para sa future.
Taong 2005 pa huling gumamit ng supersonic jet ang Air Force nang iretiro ang F-5 Freedom Fighter Jet. 12 fighter jets ang binili ng Administrasyong Aquino na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos mula sa Korea Aerospace Industries na bahagi ng modernization program para sa militar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. At samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasakbahan na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Mayong ugto, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong utos sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Gidakop sa mga pulis ang usa ka barangay captain sa Cebu human kini makuhai og dili lisensyado nga pusil ug ibana-banang nagkantidad og 300,000 pesos nga gituohang shabu. Ani ang report ni Gladys Tuwabi. Gahom sa search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 25. Kisiksik sa Provincial Intelligence Branch o PIB sa Cebu Police Provincial Office. Ang balay sa kapitan sa Barangay Tupas, Ronda, Cebu gahapon. Sigon sa mga pulis, nakadawat sila og reklamo gikan sa pipila ka mga residente sa Barangay Tupas tungod sa pagpabuto ni Kapitan Eugene Meñeza sa pusil og pagsamok-samok. Nakadawat sab sila og impormasyon nga nagsupply kini og ginadiling droga sa ilang munisipyo. Mayroong rumors na nakarating sa amin, binabalidate namin yan pero wala kaming proof na involved talaga siya. So ngayon lang namin napatunayan na involved siya kasi nakuhaan natin, nakita nyo naman. Nakuha sa balay sa sospek ang usa ka kalibre 45 nga pusil, gun silencer o gibana-banang anaa sa 22 ka gramo nga gituuhang shabu nga nagkantidad og 390,000 pesos. Kikatakda nga mo pailam si Meñeza sa drug tests. Hindi namin siya nanuhan kung anong level siya kasi nga wala kaming proof talaga na yung sa na dig up namin na involved talaga. Sabi actually rumors lang yun. Ngayon nga lang natin napatunayan na involved talaga siya kasi nakita natin yung ebidensya nakuha, hindi natin ma-deny yun na sa dami na yun. Gladys Tuwabi, UNTV Balita og Rescue, Cebu. Hingpit ang gibuhat nga kampanya sa City Veterinary Office sa Lipa, Batangas sa pagpabakuna sa mga iro human malista ang duha ka kaso sa rabies sa lungsod. Kini ang report ni Sherwin Kulubong. 72 barangay ang nililibot ngayon ng City Veterinary Office ng Lipa, Batangas upang bakunahan ng anti-rabies ang lahat ng mga aso sa lungsod. Ito'y matapos na makapagtala na ng 2 kaso ng rabies sa syudad ngayong taon kumpara sa 1 kaso lamang noong 2016. Ayon sa City Veterinary Office ng Lipa, lubhang mapanganib ang sakit na rabies na karaniwang nakukuha sa mga aso. 100% fatal siya. Pero itong ang rabies, 100% preventable through vaccination. Kaya ito ang ginagawa natin. Si Mang Dani Mabiling, 10 taon na siyang nag-aalaga ng aso. Mayroon siyang 30 iba't ibang klase ng aso na pinabakunahan bago ibenta. Ang sa anti-rabies po, kagaya po niyan, ay di malaking bagay ho yan. Kung makakagat, hindi ganun ka-epekto sa mga tao. Na siyempre pag nakagat, di kayo kapagamot tayo, natatakot tayo dahil baka ito ay may kon sa ating katawan. Libre ang anti-rabies vaccination na ipinagkakaloob ng Lipa Veterinary Office. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Giduso sa Mindanao sa Climate Change Commission ang pagpakusog sa proteksyon sa rehiyon batok sa grabe nga kagusbatan sa katalagman. Si Janice Enhentes sa maong report. Sa miaging mga tuig talagsala nga makasinati og grabe nga kalamidad ang Mindanao. Apan tungod sa pagbag-o sa klima o climate change, nakasinati na og kusog nga pag-ulan og pagbaha sa lugar nga nakaapekto sa agrikultura ug infrastruktura. Tungod niini, buot sa Climate Change Commission o CCC nga ipatuman sa rehiyon sa Mindanao ang Climate Resilience and Green Growth Development Planning. Tumong niini nga matabangan ang mga lokal nga panggamhanan nga malikayan ang grabe nga pinsala sa kalamidad. To diversify the economy, the local economy, so that if natural disasters or climate change will affect one
major source of income. Tagaan og impormasyon ang mga komunidad ug lokal nga panggamhanan kung unsaon nga maprotektahan ang mga bahandi sa kinaiyahan kung adunay kalamidad. Ilang usab sa programa, target nga makapatindog og early warning devices. Inform the communities what storm surge is, how it will affect them through the information and education campaign is not very expensive. Sumala sa komisyon, mas paspas nga mapalambo ang ekonomiya sa rehiyon kung dili madaot ang natural resources ni ini. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Kinailangan magtrabaho ng gusto ng hometown favorite na si Rafa Nadal upang umusad sa third round ng Madrid Open. 3 oras ang binuno ng Espanyol na si Nadal bago napasuko si Fabio Fognini ng Italy 7-6, 3-6, 6-4. 2 ulit na naghabol ang 4 times winner na si Nadal upang makuha ang first set. Pero naging agresibo si Fognini at napuwersa si Nadal na dumepensa ng gusto patungo sa deciding set. Si world number 5 Nick Kyrgios ng Australia ang susunod na kalaban ni Nadal. Samantala, pinagpawisan ng todo-todo si Novak Djokovic sa kanyang unang laro sa pagdepensa niya sa titulo ng Madrid Open. Tulad din ni Nadal, umusad si Djokovic sa third round matapos na tiklupin si Nicolas Almagro ng Spain 6-1, 4-6, 7-5. Na-break pa ni Almagro, rank 76 si Djokovic sa opening game pero nakabawi ang world number 1 at kinuha ang sumunod na 6 na games. Alinman kina Gil Simon at Feliciano Lopez ang susunod na katunggali ni Djokovic na habang sa sinusulat ang balitang ito ay naglalaban pa. Tinupok ng apoy ang may 80 bahay sa isang residential area sa Pasay City kagabi. Isang barangay tanod ang nasugatan habang tumutulong sa mga bumbero sa pag-apula sa sunog. Nagbabalik si Bernard Dadis. Tinatay ang 120 pamilya ang nawala ng tahanan matapos masunog ang kanilang mga bahay sa barangay 197 Pasay City bandang alas 7 kagabi. Dahil sa malakas na hangin at dikit-dikit ang mga bahay na pawang gawa sa light materials ay mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa ilang saksi, nagsimula ang apoy sa bahay ng nagngangalang Helen de Miao dahil umano sa napabayaang niluluto. Tumagal ang sunog ng mahigit 3 oras at idineklara ng Bureau of Fire Protection na kontrolado na pasado alas 10 ng gabi. Medyo noong una, mahirap kasi crowded yung area and yung pagpasok natin is maliitan yung mga iskinita. Pero okay lang din kasi maraming nag-respond din ng mga fire trucks natin, lalo-lalo sa mga volunteers natin po. Nasa 80 bahay ang tinupok ng apoy na tinatayang aabot sa 150,000 piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Isa namang barangay tanod ang naiulat na nasugatan matapos makatapak ng bubog sa lugar habang tumutulong sa mga bumbero. Binuksan ang open court sa katabing barangay upang pansamantalang matuluyan ng mga apektadong residente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.